Nga pala, magkano ba sa tingin mo ang kinita mo dati as a messman hanggang sa ngayon? Bale, yung first contract ko kasi catboy. Ah, catboy. Yes, Oo. catboy, catering boy. Oo. Tapos second contract ng messman na ako. Pero yung sa first contract, mas mababa yung catboy. Bigayan. Yes. Magkano ang bigayan sa mga catboy? 630. Umabot siya ng 700. $700. Yes. A month yun. Aman. Diba, sa mga barko, libre na pagkain, libre yes. tirahan, etc. Sa inyo ba may libreng wifi? Wala, sir. Wala. Merong barko na kasi merong sa siyam na barko namin, may dalawa doon na may wifi. Pero may bayad din yun. Okay. Bali yung 40 MB $10. Okay. Doon sa mga crew o tripulante, sa cargo, mga ilan kayo? 18. Ay, syempre, wala naman kayong mga pasahero doon, di ba? Puro mga kargamento lang? Yes. Bali yung mga karga namin, mga trigo, mais, bakal, coal. Yun. Nagtatagal ba kayo sa isang puerto o nagtatagal rin kayo sa makot? Bali, pag sa puerto kami 3 to 5 days. Mhm. Pag sa laot naman, tumatagal kami ng 30 days. Oh. Yun na yung pinakamatagal. Meron din na 3 days, 6 days, 15 days. So depende talaga. Depende. No? Tapos mga ilang buwan naman ang kontrata mo? 10 months. Nung first contract ko, 10 months. Tapos second contract, 8 months. 7 plus 1 minus 1. Magkano naman ang bigayan sa mga messman? Umabot siya ng 1-1. 1-1 na, no? Yes. Mataas na rin pala siya. Kung mga ilang oras naman ang trabaho mo sa barko? 12 hours. 12 hours. Yes. So medyo mahaba-haba rin pala ang oras diyan. Yes, yes. So doon naman sa messman, doon sa cruise ship, nagtatrabaho naman sa amin is doon sa crew mess. Buffet yun. Pwede rin sila magtrabaho doon nga sa officers mess. Ibig sabihin, mga opisyalis din, pinagsiservisyohan nila. Imbis na nagsaserve sila sa mga pasahero, sa cruise sila nagsaserve. Sila lang yung nagme-maintain, sila lang yung nag-aano ng mga pagkain, nagre-refill ng mga pagkain doon sa buffet area. At sila rin yung naglilinis doon sa area ng crew mess area namin. Yun ang trabaho ng messman doon sa barko. At umaabot din sa amin ng 1,100. So nabanggit mo nga, ang messman doon sa inyo is naglilinis rin ng kwarto, di ba? Yes, yes. Oo. Sa mga Grego. Oo. Minsan Grego, Turkish, Romanian. Pero sa tingin mo ba, kumpara sa trabaho mo dito sa Pilipinas, is masasabi mong mahirap ang trabaho sa barko? Paano mo naman na-overcome ang homesickness? Anong mga ginagawa mo? Minsan, nood lang ng movie, Oo. teleserye. Teleserye. Oo. Pag punta ka na lang ng miss room, doon manood para marami kayo. Oo. Nagkakwentuhan din. Oo. Kasi nga, 18 lang sila eh, ano? Hindi ka naman ba naboboring? Ay, hindi naman po. Kasi Oo. sanay naman ako sa buhay dito sa Manila kahit mag-isa ka lang. Oo. May gusto kang batiin? Binabati ko pala yung shipmate ko, Sir JC. Sir. Sir Jesse, member ba natin ng buhay sa cruise ship? Yes. Si Jesse. Yes, sir. Hello sir, sana makapanayam kita dito sa ating studio na buhay sa cruise ship. So nandito pala yung bata mo at na-interview ko siya. Kailan ang alis mo ulit? Wala pa sir, bali kakakuha ko lang ng US visa. Okay. Kamusta ang US visa nga pala? Approve. Approve na? Yes. Okay. May mga katanungan ba sa US visa? Ano mga tinanong Mayroon. sa'yo? Yung tinanong lang sa akin yung pangalan ng barko, kailan ng sign off, 4 na tanong sir. Apat na tanong. Yes. Hindi ka naman tinanong about sa kung may kamag-anak ka sa Hindi. US. Hindi na. Kung first time mo ron, Hindi. hindi rin. At saka tinanong sa akin yung kung ilang taon ako nagbabarko. So congratulations again Yes. ha. At nakapasa ka na ng US visa at makakapunta ka na ng Amerika. Yes. So guys, marami pong salamat sa panonood ulit ng Buhay sa Cruise Ship. Ako nga pala si Rinel Banda at si Melchor Julian. At see you again next time sa susunod po ulit na episode ng Buhay sa Cruise Ship. Paalam po.